The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back, guys. We're here for another episode. It's Aves. And it's Patrick. Hey, what's up, guys? So, kami ni Patrick, we were talking about ano na naman ang pag-uusapan Ano natin. na naman, nahihirapan na naman kami mag-isip ng pag-uusapan. Pero meron naman kami na naisip. So, ano Yes. pag-uusapan natin, Aves? Ito, magugustuhan siguro ng mga listeners. Ghost encounters. Third eye. Or mga multo ba? Mga pulto. Mga multo, yeah. Oy, kung nag-iisa kayo sa kwarto and then it's dark, guys, please don't turn off the Oo nga, pero the podcast kasi gusto namin na tapusin nyo syempre, di ba? pero kung talagang ano kayo, risk taker, gusto niyo ng mga multo, gusto niyo yung kwentong to, yun, Exciting. exciting to, sara niyo yung ilaw, sara mo yung pinto. Oo. Magano kayo dyan, magtago sa lalim ng kumot at pakinggan nyo ang episode na to. Patrick, bago tayo mag-start, again, kamusta? Okay naman. Ayan. Ito hindi na sumasakit yung throat ko, hindi na ako sinisipon-sipon. Finally, Hindi no? ka, oo nga, grabe ang hirap pala nung nagwo-work ka pagkatapos para kang hihimat. Parang 2 weeks ka din nilagnat, eh, no? Ay, oo, grabe. So, kapag ka nandito ka sa States, dapat hindi ka magkakasakit kasi pag masyado ng maraming na-miss na mga na mga days, wala ka nasisweldo. Siyempre, Oo. yung mga oras natin bilang yan. You know, you work for Oo. hours. Yes. Pero ayun, ako naman, I've been good so far kasi hindi man ako, thankful hindi ako nilalagnat. I think Hindi ka masasakitin, ano? Oo nga, Oo. I think malusog naman ako. Correct. That's good. Yeah. Nadadaan sa gulay-gulay. Inom ako lagi ng smoothie. Yung pinaghalo-halo ko yung mga gulay-gulay kahit di masarap. Yummy! Yun yung iniinom ko. Healthy daw yun eh. Healthy daw yun eh. Oo. Kaya tiis healthy. Oo, Para tiis tiis ganda. Oo. Itatry ko rin yan. Baka, para hindi na ako magkasakit, di ba? Oo. Try natin yan. Try mo. It's been working for me. Hindi pa ako nagka-flu or COVID recently. So, Wow, yeah. that's good. So, I'm doing something right, di ba? Oo naman, no? Anyway, back to natin topic, multo, ghost, third eye. Patrick, meron ka bang third eye? Well, I don't want to admit to it, pero parang meron yata. But I don't want to entertain the idea kasi kapag in-entertain mo yan, pagkatapos meron ka nakita, di ba? Paano ipaprocess ng utak mo yun? Kapag may mga ganyan encounter na, bakit may ganun? Parang, ang iniisip ko na lang, nagpapatay mali siya na lang ako sa wala yan. Kasi ito ko entertain ko. Kasi, especially, nag-iisa lang ako dun sa apartment ko. Nakakatakot talaga yung paranormal na mga pangyayari. Oo. How about you, kapag may mga ganyan ba? Like yung, paano mo nasasabi na, nako, baka ghost ito or baka multo or something, So, nung bata ako, yun, intrigued ako sa mga third eye. Pero minsan nagkapigsa ako din. Mabasim ako mata. Oh, God! Mark, Pala yun. third, fourth, and fifth eye na yun. Kidding aside, no? Oo. Nung bata ako, mahilig talaga ako sa mga horror ba? Oo. Intrigued lang ako. Parang galit na galit nga yung mga kapatid ko at saka lola ko nun. So when manonood kami ng mga TV, or uso pa rin yung mga DVD. Oo. So magre-rent ako lagi ng mga horror, mga suspense. Nire-rent pa ba yan? Binibili lang yan sa bangketa eh. So, I know, di ba? Mabibili mo. Pero meron din sa amin, malapit sa house na, meron rent mo. Oo. Pero ngayon, alam mo, online lahat. Online, digital. Lahat, yeah. Pero yun, I've always been intrigued. Bibili rin ako ng mga libro at saka comic na nakakatakot noon. And yun, fascinated lang ako. And I do have experiences na we will talk about in a bit. Yung bang experiences mo ba is most recent
Or yung experience mo like a long time ago nung andun ka pa sa Philippines? Yung mga experience ko is, it's not recent. Hindi recent. Oo. Ano lang siya, nung nasa Pilipinas ako. Hindi uso ang multo sa Amerika. I know. Hindi uso ang maligno. Hindi uso ba ang white lady? Oo. Hindi uso ang kapre. Ewan. Oo. Pero ewan ko lang, dahil siguro sobrang tayong busy sa work, wala nang yung mga multo. Wag natin multuin to, hindi na tayo Oo. mapansin. Oo, hindi na natin in-entertain yung ganyan. Oo. Oo. Ikaw ba merong recently dito sa US? Hala, may Wala. Parang meron. Pero, sometimes, kasi, we talked about this earlier nung hindi pa natin nire-record to, no? But sometimes at 2 a.m., parang I can smell some incense in my apartment. Oh. But I didn't know what that meant. But it just, parang kang nasa church. Sabi ko, bakit ganito yung aamoy ng bahay ko? Hindi naman ako nag-aano. Parang 2 a.m. close to 3 a.m. witching hour, Ay, shit. Diba? Parang ganun yun. Nakakatakot ata yan. Yeah. Pero 2 a.m., mga ganung oras. Yeah, mga 2:30, mga ganun. Oh. Hindi rin kasi ako talaga natutulog ng ganyang because kapag nandun ako sa house, kapag day off ko, andun, I just watch some TV, tapos bigla na lang, ano yun? Oh my God, it smells like incense. Sabi ko, sino nagsusunog ng Baka incense? kapitbahay mo nagsisimba. Nagpa-practice. Hindi mo na nagsisimba, nagda-drugs na po. Hindi. Who knows? But well, hindi naman ganun ang smell kasi ng It's very weed, distinct, Distinct na yung parang talaga siyang hay-like smell, di ba? Oo. So, hindi It smells like incense na yung parang yung incense. Kapag kayo nasusunog ka ng incense stick na yung parang spicy, strong, woodsy smell. It's like that. So, I mean, baka naman yung kapitbahay mo, baka may mga incense herbalist or something, di ba? oo nga eh. Pero, hindi na ako interesadong malaman pa kung ano ginagawa niya. But hopefully, hindi siya Yeah. multo. At least para maiba naman ang amoy ng apartment. Oo ba, shit. Pwede ba? Dadalaw na lang ang day off ko. Gaganunin pa ako. Pero, Patulogin niyo naman. anyway, Aves, Oo. what's your, ano yung pinaka nakakatakot na experience mo? Pinaka Sa multo. nakakatakot. Or yung unforgettable ganyan, na yung talagang hanggang ngayon napapa-question ka, sabi ko, what was that? Yung parang ganon. Oh, so ako meron talaga yung mga kwentong ganyan. Yung first ko, unang kwento nung bata ako. Mm-hmm. Nung bumisita kami ng Pilipinas ng mom ko, I think I was around 5 or 6 years old. Mm-hmm. So, sa kami, Pampanga. Pares tayo. Yeah, Bekeni. Wapen. Oh. Ayun, so sa San Fernando kami sa Pampanga. Then, meron kaming lumang house doon. Mm-mm. And then, so, nung bata ko, I used to sleepwalk. Oo. Nagsisleepwalk ako, buti ngayon wala na. No. Question. Oo. Why do people sleepwalk? Hindi ba kon yun? Parang nagkakaroon ba sila ng nightmare or it's just... I don't know yung scientific explanation. It just, kasi it disappears then at a certain age for some. Some, they have to live, with sleepwalking all throughout, which sucks. Yes. Ano ba yung somnambulism? I forgot. Somnambulism. Something like that. Yung scientific term na. Masyadong scientific. I know. Hindi ko na alam yan. Pero yun, nung bata ako, nagsisleepwalk ako lagi. Mm-mm. And then around 5 or 6 nga, naglalakad, I think, nagsisleepwalk ako. Nagsleepwalk ako towards sa sala namin. Mm-mm. And then I woke up. At least that's what I remember. Oo. I was aware. And then, ayun, I saw this, hindi man siya matanda, I would say mga 40s. He's wearing yung mga, yung paramilitary clothes. Oo. And then, di ko na maalala yung pinag-usapan namin, but I do remember yung figure na yun, and, he was a, mid-40s guy na naka-uniform. Oo. Does he look like someone from from like the 1980s or World War II or like Parang ganun. Parang, yeah. Then, I think officer siya.
Okay. Kasi merong mga patches. Mhm. And then, yun yung naalala ko talaga. Yun yung distinct naalala ko. Then, hindi ko na maalala paano ako nakatulog or balik sa room. Mhm. And then, a few years after, siguro I asked my mom, siguro mga 10 or 11. Sabi ko, alam ba, mom, nung bata ko, may nakita akong ganito, may nakausap akong ganyan. Oo. And then, binagay ko rin sa lola ko. And then, yung lola ko parang sinabi niya, alam mo yung kapatid, yung dinidescribe mo, parang yung kapatid kong namatay sa gera. Oh, so World War II to. So, Posible. 1940s, ano? Yeah. Hindi ko na na-open up recently kasi tagal na nun. Oo. And then, nung tinanong ko, nung bata pa ako, so, you know, as you age, baka yung info mo nag-iba na. Oo. Pero yun, talagang distinct na alala ko yung nung bata ako. Mhm. So, anong tawag dito? Hindi ka naman nagkakaroon ng mga nightmares tungkol dyan? Or ano? Like, nung moment na nakausap mo yung sundalo na yon, whoever he was, nagkaroon ka ba ng fear? Like, what was in your mind na parang at this time na gabing-gabi, merong tao dito sa sala namin? Like, what did you feel at that time? So, I would say, no, hindi ako natakot. Mhm. Parang, it was natural na kakilala ko yung tao. I felt, Oh, wow. I didn't feel any... Home, ha? At home. At home. Oo. At home, nangyari. Magkasama na kayo, ngayon lang siya nagpakita. I know, diba? Yeah. Baka posibleng guardian angel, who knows? Diba? Who knows, right? Basta hindi ka naman na-harm noon, hindi ka No. naman ano. Hindi rin ako nightmares or yung parang na-trauma about it. Wala. Nakakatakot din yung mga ganyan na Aves eh. Oo. Kasi, you know, like yung kapag kayong bata ka, yung para bang hindi mo iniisip yung ganyan. Ngayon, kapag ka tumanda ka na at nagkakaisip ka at naaalala mo yung mga ganyan, you question yourself, ba't nagkaroon ng ganun? Ba't may biglang ganyan na ano? Kasi hindi mo talaga may explain na yung parang, what was the reason for that? So, you know, kapag ka nagkaisip ka na, yung para bang it was so mysterious na para bang until na kapag ka iniisip-isip mo, you know, hindi mo ma-explain kung bakit merong gano'n. Totoo yan kasi pag bata ka, we're born into innocence. Parang, Mm-mm. you know, hindi natin alam kung anong tama at mali. Oo. Hindi ka rin alam kung matatakot ba ako dito unless di talagang Oo. gory o ano, di ba? Oo. Yeah. So, talagang yung mga ganyan talagang tumatatak yan sa utak mo. Oo. Kasi pagtanda mo na para bang magiging hanggang sa hindi ka makakakuha ng answer kung bakit nakita yun. Yun bang origin story ko kaya superhero? Joke lang. Ang paglabas ng third eye ni Aves. Ikaw naman, Patrick, nung bata ka, meron ka ba encounter? Well, nagkaroon, so there were 2 encounters na talagang hindi ko makalimutan, ano? Oo. Nung morning, siguro mga bandang mga 6, papasok na nun ako sa school. There was a strong smell of jasmine na para bang ang tapang ng amoy, ganyan. Pagkatapos, yung smell na yun, it lingers, parang nawawala. And then, andyan na naman niya. Na yung parang, sabi ko, what was that? Sabi ko, pati yung nanay ko, she could smell that. You know? So, yung lola ko noon, she just passed away that morning. From cancer. Okay. So, you know, hindi namin, yung house niya is parang mga 1 or 2 blocks lang. Mm-hmm. And, you know, we were thinking it was probably her. Because yung perfume niya, it's in a white container. It's made with jasmine. And noong nagpunta ako doon sa room niya, it was the same smell that I smelled. Wow. So, it was probably her, but who knows? And why would it linger like that? Wala naman kaming jasmine doon sa garden namin or ano. And it's such a coincidence kung mangyari man yan, di ba? Yes, and then yung grandmother ko na yun, she just passed away to that morning. Around that time, mga 5:30. Nung mga pa lang ako, noong mga 16, pagka-graduate ko ng high school. Wait lang, Patrick. Bago tuloy yan. Baka hindi ba to towards again sa pang-amoy? Mukhang yung story mo may pattern na. Ay, wala naman. Napanood ba yung Demon Slayer? Demon Slayer, have you seen it? I've seen the first episode, but then hindi ko na rin siya na-tuloy. Hindi ba yung sister niya naging aswang ba? Yeah. Oo, yun. And then, napringan ko lang kasi yung bida doon, yung malakas ang kanyang pang-amoy. Malakas. Yes. Oo.
Well, Slayer ka pala dyan. actually, baka nga, but no, but Origin story yan. origin story. I love perfumes. I love Oh, cologne. yeah. Pag-usapan Gusto natin mo rin nila. yan, di Oo. ba? Tayong dalawa mukhang talaga mga collector. Collector ng Colognes mga and iba't ibang perfumes. mga pabango. So we will Guys. talk about that sana, di ba? Oo. In one special episode for you Oo, guys. yes. Tsaka, pag-uusapan natin yung mga classic perfume na, na lahat like all throughout the years, Oo. until na gustong-gusto siya. Ganun. Ah, yes. So, kapag meron kayong gustong i-attract na tao, stay tuned. Oo. Ingat lang kayo pag nagpabango kayo sa tabi ni Patrick. Baka mapagkama niya kay Multo dyan. Ay, joke. Joke. Ay, naman. Yeah. Anyway, back sa anong next encounter mo? Okay, so yung next encounter ko, of course, sa Philippines din to, doon sa Pampanga rin to. Aha. Nung 16 years old noon ako, pagkatapos ng graduation from high school, I started to make yung mga candles, ganyan. So, gawa ng mga kandila. Like yung mga different molds, I purchased them. Ganun. Tapos, mga different scents, mga kulay, ganun. So, to make the story short, I made a lot of candles and I displayed it everywhere doon sa house, no? I made more than 100 pieces of it. 100? Yeah, like, ang dami. Ang dami. So, Hobby mo din pala yung hobby. yeah, Okay. kaya lang ngayon hindi ko na siya gustong Okay. gawin because kasi yung parang natanggal na yung ano ko to. So, anyway, nag-brown out nun, right? So, binuksan ko lahat ng kandila. Ang dami. Ganda, ang liwanag. Liwanag. Oo. Sobrang, nasunog na yung bahay. No, I'm just kidding. hindi pa naman. So, sobrang bright niya. Yung mga, yung mga brothers and sister ko, they went out. Oo. With their, yeah, Oo. tinitignan ko yung mga kandila because wow, ang ganda, ang dami ko na pala mga nagawang kandila. Ganun. Next thing I know, bigla na lang silang namatay ng sabay-sabay while there was a strong cold wind and like half a daylight all up. They light all up na, all at once. Sasabi ko, so shit, what was that? Na para bang, Napaka-romantic sound mo daw. effects ba? Napaka-romantic. Sabi naman to, romantic. Horror ang putang. Ano na yan. So, nangyari, namatay, then umilaw. Biglang umilaw sila. Yung, Wow. na yung parang, it's not, hindi pa ako nakakita ng Ah, ganyan. Napasigaw ko, sabi ko, wow! Yung sabi ko, puta. Tumakbo ko palabas ng bahay. Tumakbo ko Wow, palabas ng bahay. grabe Kaya sabi naman ko, bakit may ganyan? Uh-huh. Ayun yung first question. Two, wala na, hindi naman nakatapat sa may malaking bintana yung namin. Like, or na. right. And all of that dilim, tapos bigla na lang, Nag-ignite, no? Oo, bigla na Nakakatakot. nag-ignite na Yeah. gano'n. Sabi ko, what the hell? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko ma-explain yan. Grabe Hanggang naman. ngayon, wala pa ako nakitang ganyan. Kahit sa mga movies, wala pa. So, nung kalabas mo ng bahay, I was pumasok ka, sweating. pumasok ka Cold ulit. sweats, Bukas pa rin yung Hindi, mga hindi kanila. kung dumating ako pa rin ako. Kasi hindi na eh. Natatakot na akong, you know. Tapos nun, I think that was the end of the candle making. Ayoko nang gawin. Tapos Parang sabi ko, chapter ayoko na yun. oo. Baka mamaya, pinapamakayan na ng masasamang espiritu. Who Oo. knows, di ba? Baka ng birthday niya, nag-blow Birthday. lang siya. Yun. Oo, nag-blow lang siya. Blow. Hindi pa niya Tapos pinatay lahat. Tapos natakot ka, Parang tapos hindi niya ulit. Ayun, di ba? Galing niyang So, namatay daw yung mga kandila nung kapasok niyo or bukas pa rin? So, nung Hindi, nung pagkapasok namin, andun pa rin mga kandila. Mga nakabukas pa rin. Okay, Oo. okay. Yeah, so, tas siguro after mga 20 or 30 minutes, ayun na, meron ng ilaw. Yay! Oo. Oh, at Ayun. least walang nasaktan sa anumang encounter or... At least hindi kami nasunugan ng bahay. Yeah. Ito yan, yeah. Hindi man traumatic sa'yo yan. Ang encounter na yan. Actually, kwan siya, kapag nagsisindi ako ng kandila, yun yung muna pumapasok sa isip ko. Kaya, hindi ako masyado sa kandila. Okay. It makes sense. So, alam ko na hindi ka nararagluhan ng kandila. Just... Oo. ako meron pa akong dalawang encounter O, sige nga. na naalala ko pa. Nangyari din to. So, nag-high school ako sa Pampanga. Din. And then, yung... Puta, marami yatang maligno sa Pampanga. No,
no? So, yung school ko, hindi ko na babanggitin kung anong name. Kung saan. Oo. Pero ano siya, basically ano siya, Catholic school. Oo. And I was told that it used to be the cemetery. Noong mga Grabe. panahon ng Kastila. Which I think totoo siya. I mean, from what I've heard, it's true. Is nung Oo. noong mga panahon ng World War. Kaming, Yeah. ang dami mga sementeryo noon na right now, Oo. para makikita mo sila na establishment. But going back to Abe's, mga sementeryo sila. Maraming sementeryo kasi marami namatay po nung panahon ng gera. Kaya pala. Pero yun nga, sabi nila, yung school namin dati graveyard siya ng mga nung panahon ng Kastila, mga namatay doon yung pinaglilibing-libing. Oo. And then, yung structure niya, tsaka yung katabi ng school namin, it makes sense and it parang justifies na totoo nga yan, yung stories na yan. Yeah. Nangyari itong second year high school ako, meron kaming stargazing. So yan yung mga mag-overnight kayo sa school, papanood yung mga bulalakaw. Mga ganun, oo. Oo, usong-uso pa na yung Kala Lily Stars. Hindi ba, hindi ba ginagawa yan kapag yung parang mag-graduate na kayo? Alam mo sa amin, Tama ba yun? Or... no, it's just part ng science namin nun. Oh, okay, Yeah. okay. So, papanood nga namin yun, yung mga stargazing. Oo. Basically, punta kami dun sa may damuhan. And then may mag-explain na ganito, ganyan. Mga teacher, may telescope. Oo. Stuff like that, yeah. Oo. And then mga 2 o'clock, tapos na yung stargazing. So we have our student time. Gawin yung gusto nyo. Mag-enjoy muna kayo with your classmates. Napag-isipan namin ng, I think 5 or 6 kaming yung mga friends kong lalaki. Maligo kami. So we decided, ligo tayo dun sa isang building. And then, I think sa sa 3rd floor, may 3rd floor siya, may banyo doon. And to give you an idea what it looks like, so 3rd floor siya, bagong building. Then sa far left, banyo yan, lalaki, babae. And then merong mahabang hallway sa 3rd floor, which all the floors have. Malayo siyang hallway. Then yung opposite side again, banyo siya. Babae, lalaki. Parang ang dami yatang naiihi dyan sa inyo Yeah, kasi kung titignan mo yan, I think yung each floor, merong at least, siguro 5 sections or... Oo. So, talagang maraming mga sections, maraming estudyante. Dapat Yes. bawat kanto may banyo. Yeah, so yung bawat floor, merong banyo yan na 4, kanyang kabilaang dulo. Oo. So, nasa 3rd floor kami, maliligo kami. Kakit namin 3rd floor, sumisigaw yung mga babae. Then lumabas sila sa banyo nila. May multo, ganyan. May white lady or something. Then kumatakbo sila, hindi na kami nakausap. Then bababa sila. And then kami, anong nangyari? Wala na tayong nakita. Pagtalikod namin, Patrick, so opposite ng hallway, which ang haba ng hallway, so madaming ilaw yan para mga pin lights. Yung pinakadulo, may white figure na lumulutang. Oh, wow. Sabi ko, totoo ba to? May nagpa-prank ba? Yun yung una naming Then, bumibilis siya, palapit sa amin. Grabe, no? Yeah. And then, habang lumalapit, sumasara yung ilaw isa-isa. Wala kang nakikita kasi yung switch Patrick nasa pader yan. Wala kami nakitang kamay na may katulong siyang parang sinasara. Anyway, natakot din kami. Tumakbo kami, pababa ng 2nd floor. But then the question is, naisip na white lady talaga yon. I mean, yun yung para sa amin, from what you hear, yung logical, di ba? Isang object na puti na lumulutang is a white lady. Yeah. Anyway, so lumalapit siya. So takbo kami, takbuhan pa ba? Sabi ko, ano yun? Shit, ano to? Guess what? 2nd floor, tumatakbo pa rin kami. What was happening sa taas, nangyayari sa baba. So, kung lalong lumapit yung white figure, parang palapit na nasa gitna ng hallway. Grabe yan, Then tumakbo kami punta sa 1st floor. Thankfully sa 1st floor, walang ganun na nagaganap. Pero kami takbo palabas ng building. Siyempre, like yung, gusto mong takasan. Gusto mong takasan. Hindi man parang makikijoin the club. Lutang tayo. Isama mo naman ako. Lutang
naman ako. Ano naman? Oras ko na. Pero Wala siguro maglakas na loob na gumawa. walang Kasi naglakas loob. parang matatakot ka na di ba? Yeah. Kasi, Yun yung mga tipong mga lalaking narinig mong tuminis ang kanilang mga Parang- boses sa pansigaw. Anyway, yun. Nagsumbong kami sa teacher namin din. Yun lang inaalala ko. Pinag-usapan namin na up to this day, kung ano yung encounter ko, yung 5 friends ko din, yun din yung encounter nila. grabe, no? Like, ang Yeah. dami kasi ninyo din na naka-witness nun eh. Yeah. Like, so hanggang ngayon, hindi nyo pa rin makita or malaman kung bakit nangyari yun, na baka pinaprank lang kayo or who knows. But I then, know. para magsabay sa yung, para magsunod-sunod na mamatay yung lights pagkatapos Oo. ganyan na, it's hard to explain eh. Like, hindi mo talaga ma-explain. At kung ma-explain mo man yun, paano mangyayari yun, Like, it's still questionable. I diba? know. Unless kayong lahat talaga nag-shared delusion, di ba? Oo. Which, Kung nag-drugs ba kayo? Nag-drugs, eh. Ano yung drugs? rugby lang po. What? Joke. Rugby. Joke lang, hindi po kami nagra-rugby. Rugby boys, no? Rugby Wala boys. ganun sa Philippines. I know, yung mga mahirap na bata Oo. or Kawawa rin, Oo. Mm. Pero yan, promise hindi kami nag-drugs na kami drug-free na mga oras na yan. Mm-mm. And then, ito yung next encounter ko, same school. And then, ibang day siya, hindi siya same day. But I was around that age, parang 14, 15. Oo. So, ganito yan. Meron kaming classrooms din. So, Mm. sections na magkatabi. Mm-mm. So, yung section namin, ka-opposite namin yung kabilang section, di ba? Oo. So, itong rooms namin is nakatakip by another building. Mm. So, mind you, itong dalawang classroom lang na ito nakatakip. So, medyo madilim siya. Mm. Kasi nako-cover ng building. So, habang nagkaklase kami, biglang may sumigaw. May mga sumisigaw. Then nagtaka kami. Sino yun? Parang Doon ba to sa sa classroom classroom. ninyo? So, nasa loob kami ng classroom. Then may narinig kami sumisigaw, group of people. Oo. Which, yung agad namin inisip yung kabilang classroom. And then, lumabas kami. Kasi sigaw-sigaw, may umiiyak. Narinig mo talaga. Lumabas kami. Paglabas namin, yung mga students na nasa opposite side ng classroom namin, yung kabilang section, lumalabas silang umiiyak. Wow. Babae lalaki, umiiyak. Di ma-explain kung anong nangyari. Mm. It took a few minutes before sila magkalma and na-explain kung ano nangyari. And nung pati teacher, gulat. Parang Oh, really? speechless. Yeah. Oo, so hindi rin talaga hindi rin talaga nila malaman kung ano talaga yung nangyari. Yes. Hindi nila ma-explain. Hindi nila ma-explain. And they were parang, parang shocked. In shock, no? In shock talaga. Oo. Anyway, a few minutes after, in-explain nila na they were having yung class nila, regular. Oo. And then, habang nagdi-discuss yung teacher, biglang namatay lahat ng ilaw. Mm-hmm. And then, like I told you, yung dalawang classroom namin is naka-block ng isang building. Oo. So, kapag sinara mo yung ilaw, it's pitch dark talaga. Oo. So, sumarang ilaw daw, and then silang lahat, parang tinali sila. Para silang nag-freeze, hindi makagalaw. Which caused yung pagsigaw ng mga tao. Yung narinig namin, yung malakas na sigaw. And then, nung mga siguro 5 seconds, bigla sa nakagalaw, that's when tumakbo sila palabas ng classroom. What did they see though? Like, what was the experience? So, ganito yan. Yun yung mga tinanong nila. Hindi sila makagalaw then pitch dark. Nakakatakot talaga, di ba? Parang na-paralyze. Paralyzed, yeah. Oo. And then, hindi lahat ng students nakita, pero may mga nagkiklaim, a few of them said that there were mga puting image or white lady na nakakalat sa room. Ang dami atang white lady. Ang dami daw. Ano, ha? Ang dami daw. I think at least bawat corner meron, and then meron sa mga harap, sa gitna, sa likod. And yun, then hindi nagbukas ang ilaw ulit, di ba? Oo. Tumakbo silang it was dark. Kaya may mga nadapa din. Oo. May mga na-injured din sa pagkakaalam ko, yeah. No, the question is, the question is, kapag may nakakakita ng mga multo na ganyan or ghost, palaging involve yung white lady eh. Kaya, I know, yeah. ang dami na nagsabi white lady, white lady, white lady.
Kaya, it's going to make you think na doon sa mga hindi pa po nakakakita ng white lady, is it real? You know, like, because kasi, it's always been the theme of ghosts and Totoo, spirits na palaging white lady eh. Hindi ba pwedeng Oo. lalaking mahabang buhok? Oo. White man? Hindi ba pwedeng pusa na lang na Oo, di ba? lumilipad na Oo. pusa, flying cat. Oo. Or it's always like ghost like white lady always all the time. It's always Oo. hindi ba? No, now mapapaisip na lang tayo, saan ba nang galing yung white? Ano bang origin niya, di ba? Oo. Are these like, you know, like dead women or Oo. like what are they? You know, like asan sila nang galing? Ikaw, Patrick, kung tatanungin kita, anong parang, ito lang, wala tayong basihan, wala tayong binasa, wala Oo. tayong parang reference. Okay. Where do you think it came from? Anong explanation mo? Ang explanation ko dyan is, you know, na-absorb lang kasi natin yung kaya natin na ma-absorb. You know, naiintindihan lang natin yung kaya nating ipaliwanag based dun sa background ng education natin, sa culture natin, ganyan. Oo. Merong mga bagay na hindi na nasasakop ng mga education, ng science, ng culture. Mahirap siyang i-explain because you know, nakikita lang natin yung dimension na pwede nating makita. But there could be other dimensions out there na hindi mo siya basta-basta makikita. But somehow, parang nagko-cross over yung dimension nila sa dimension natin. You know, tapos dun pa lang natin sila nakikita. And anything na hindi natin ma-explain gives us fear. Totoo yan. Hindi ba? Pag hindi mo ma-explain, parang nakakatakot. Pag hindi mo mahanapan ng reason ba't nangyari yon, matatakot ka. How about you, Aves? Same lang sa'yo, parang it's like a veil. Parang, alam mo yun, yung mundo natin, and then from what I think, yung parang paniniwala ko is the spirit world, di ba? Oo, pwede, oo. Yan. And then, nagmumukha siyang white. Who knows? Because, like, sa mga nakita natin sa TV, sa mga pelikula, they're mostly translucent. Oo. Diba? Hindi sila parang totoong figure. Parang you can see through them. And kung nagsashine man yan, I mean, the most visible color is white. They look white, diba? Yes. Yeah, pero it's still hindi ma-explain. Alam mo yun, even science, I don't think they can really explain kung ano nangyari. Explain yan. Kaya napaka-interesting ng topic, diba? It's an unexplained phenomena. Ang na-explain lang ng science is yung they can pwede silang record ng mga different, you know, like vibrations and energies. Doon lang nila na may measure yan. Yes. Pero hanggang, you know, there are no other explanations kung saan nanggagaling yung mga yun. Yeah. Hindi ba? Like yung we have no like tools to use para makita yung mga yun. Although may mga ginagamit silang tools to measure the vibration, the frequency, hindi ba? Yung mga hotspots, ayun, oo. You know, but then hindi mo rin masabi na multo yun or how did they come to be, parang gano'n. Oo, like yung mga unexplained energies around us. Yun. Hanggang dun lang ang kayang i-explain ng science. Other than that, wala. Hanggang ngayon, you know. Yeah. Kasi sino bang may alam? Baka we live in this world right now. Tulad ngayon, nag-usap tayo, nakaupo. Who knows, baka we're sharing this world with, you know, a different dimension, di ba? Oo. Parang nakakatakot tuloy eh. Matatapos na yung shift natin maya-maya. Uuwi ako nung dito sa apart. Parang ayoko na yata uuwi. Baka sana makamoy ka man ng iba. Pagkain naman, diba? Ha? Baka lalo ka di makakatulog. Baka naman nakakatakot lalo yun kasi wala nga akong kasama. Sino yung nagluto? Pinagluto mo ako ng bulto eh. May tuyo. Parang ayoko ata. Huwag na lang host. Hindi, siguro mas maganda wag na lang sila paramdam. Keep na lang, you know, mind your own business. I will mind my, di ba, Aves, no? I'll just keep to myself, di ba? Oo, ganun na lang. Huwag na tayo magtakutan. So sa kwentuhan natin to, Patrick, ito, may tanong ako sa'yo. Gugustuhin mo pa rin bang i-open ang third eye mo or
magkaroon ng active third eye to see the unexplainable. Sa sobrang dami ng stress ko sa buhay, siguro wag na lang muna. Wag na lang muna, no? Oo, kasi baka, hindi ka rin makapag-focus sa work. Totoo Tas, yan. tas yung parang naging focus ka dun sa mga nakikita mo mga espiritu or mga bagay na makakapagpatakot sa'yo. Siguro kung may third eye man ako, ayoko siyang mabuksan para mas makakita pa. How about you, Aves? Gusto mo ba? Alam mo sa panahon ngayon, hindi. Nung bata ako, nung teenager ako, maraming oras yan. Yung parang you want to explore. So, it makes sense noon. Pero ngayon, hindi na. Especially kung saan tayo nag-work ngayon. Baka mapagkamali ang kambaliw. Oo, diba? Seeing things na hindi dapat They're makita. not there, no? They're not there, no? Oo, so... Yeah. And alam mo, nurses tayo, so we base it off yung mga facts, science, so... Yeah. Baka yun nga, mapagkamalan tayo, no? Baliw. Kapag ka nasa Philippines ka at na-share mo yung ganyang experience, kasi based dun kasi sa culture ng, Yes. natin, they can accept it as, oh, you know what, ano yan, multo yan, or masamang espiritu. Yung mga matatanda lagi may explanation. Yes. Pero pag nandito ka sa States, puta baliw ka, L2K ka dyan. Oo. Magpagamot ka na sa mental. Ganun lang sa'yo. Totoo. Diba? So, mag-ingat din tayo pag nagkikwento tayo ng ganyan. Kasi, baka pagkamalan tayong sira ulo. I know. Baliw, hindi ba? Mahirap na. Siguro mas gusto ko na lang magkaroon ng third What? nostril because I love smells. I love colognes. How about you, Han? Ako, ano ba? Aves. So, yung tanong mo ba dyan is, third sense or third nostril. I'm just kidding. Third nostril. Baka bagay mo. Alien. Alien. Oy, Aves, ganyan ka pala. Joke Bakit na. ka palang meron 3 ilong? 3 butas. 3 butas, no? Grabe. Oo. I mean, kung magka-third eye man, pwede sa likod para at least makita ko mga backstabber. Joke. Wala namang Okay kaaway. yan, no? Diba? Baka mawirduhan sa'yo. Oo. Hindi, fashion yan. Fashion. Hindi. You know what? Kapapa-surgery ko lang eh. Nagpa-implant ako ng mga mata sa likod. I know. Puro ko baliwan, ano? Oo. Bilang ko na Ray-Ban. Ray-Ban sa ulo. Sa ulo. Ay, Kabilaan. Aves, magtatayo na ako ng business niyan. Anong business? Yung yan. Glasses for your third eye. Or something. Ay, Baka dyan tayo yumaman. baka dyan tayo yumaman, di ba? Pero I think yan, natakil na natin ng about sa multo yung white lady encounter. Ano kayo, sa mga listeners namin, nagbo-boom na yung Facebook page namin, mag-comment kayo kung anong gusto nyong pag-usapan namin na multo or something paranormal. Yeah, at saka wag kayong matatakot na comment sa Facebook or sa Instagram or basta just let us know kung anong gusto nyong pag-usapan namin. Kahit na weird pa yan, itatry namin yung best namin ni Aves para pagkwentuhan yan. Wag lang sobrang weird ha. Oo. Hindi, basta bigyan nyo kami ng challenge. Challenge. Anong pag-usapan natin next time? Oo. Para masabi namin, challenge accepted. Yes! 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 Oh. Diba? Right? Yeah. So yan, always fun talking with you, Patrick. Likewise, Aves. And can't wait for the next episode. And same with you guys. Bye-bye. Bye. Stay tuned.